Tinanggalan niya ako ng pakpak para sabihing siya ba ang nagbibigay ng hangin. Habang nakahandusay ako sa malamig na sahig, basag ang buto at pangarap. Humahalakhak siya sa kabilang kwarto, yakap ang kanyang kalaguyo. Wala kang kwentang asawa, duro ng biyanan ko. Pero hindi nila alam. Sa bawat luhang pinunasan ko, nagtayo ako ng rehas para sa kanila. Wawakasan ko ito. Ngunit paano makakatakas ang isang ibong bali, ang pakpak? Tumigil ka sa pag-iyak. Kapag tinanong ka ng doktor mamaya, sabihin mo na dulas ka dahil sa katangahan mo. Huwag na huwag mong ipapahiya ang anak ko. Ang malamig na sahig ay tila yelo na tumatarak sa balat ni Andrea. Nakahandusay siya sa paanan ng hagdan, habang ang kanyang kanang binti ay nakapulupot sa isang hindi natural na anggulo. Bawat paghinga niya ay tila may sumusugat na patalim sa kanyang dibdib. Ngunit mas mahigpit ang pagkakayakap ng kanyang mga nanginginig na braso sa isang maliit na unan. Ang unan ng anak niyang si Mayumi, na sinalo niya kanina upang hindi tumama sa pader nang magwala ang kanyang asawa. Nalalasahan niya ang pait ng dugo na umaagos mula sa pumutok niyang labi. Wala siyang maramdamang tinig upang sumagot sa malupit na utos ng kanyang biyenan na si Doña Carmen. Tanging ang pamamanhid ng kanyang buong katawan ang nakikipaglaban sa matinding hapdi ng nabali niyang buto. Sa itaas ng hagdan, mabibigat na hakbang ang bumaba. Hindi ito tumakbo, hindi ito nagmamadali. Lumapit si Carlos, ang lalaking nangakong aalagaan siya, sa harap ng altar, at tiningnan lamang ang kanyang asawa na parang isang basag na plorera na nakaharang sa daan. Kinuha ni Carlos ang telepono sa kanyang bulsa at nagsalita. "Hello, kailangan ko ng ambulansya dito sa Valle Verde. Oo, nahulog ang asawa ko. Masyadong lampa." Ang boses nito ay kalmado, walang bakas ng pagsisisi o pag-aalala. Tila nag-ulat lamang ng isang sirang sasakyan. Sa tabi niya, pinunasan ng biyanan niya ang alikabok sa sarili nitong mamahaling bestida, nandidiring umiwas sa maliit na mantsa ng dugo sa sahig. Sa gitna ng naglalabong paningin, may nahagip ang mga mata ni Andrea mula sa siwang ng pinto sa ikalawang palapag. Isang maliit na figura. Si Mayumi, ang 5 taong gulang niyang anghel, ay nakatayo roon sa dilim. Nakatakip ang 2 munting kamay sa sariling bibig upang pigilan ang paghikbi. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot, ng matinding trauma na habang buhay uukit sa kanyang murang isipan. Sa pagkakataong yon, gumuho ang buong mundo ni Andrea. Ang lahat ng pagtitiis niya, ang lahat ng paglunok niya sa malulutong na mura at pananakit ni Carlos para lamang buo ang kanilang pamilya, ay isang napakalaking kasinungalingan. Naniwala siyang ang pagiging martir ay katumbas ng pagiging mabuting ina dahil sa napakalaking utang na loob ng kanyang pamilya sa mga ito. Ngunit mali siya. Hindi niya pinoprotektahan ang kanyang anak. Tinuturuan niya itong maging isang biktima ng pang-aabuso. Kahit nanlalabo ang paningin sa luha at sakit, pinilit ni Andrea na iangat ang gilid ng kanyang duguang labi. Isang ngiti, isang pilit, nanginginig, at basag na ngiti ang iginawad niya patungo sa direksyon ng anak. Sabay tango ng marahan. Gusto niyang iparating sa bata na magiging maayos ang lahat, kahit alam niyang sa gabing ito, namatay na ang lumang Andrea na marunong lang yumuko. Mula sa labas, unti-unting lumalakas ang ugong ng sirena ng ambulansya na papalapit sa kanilang mansyon. Lumuhod si Doña Carmen, inilapit ang mukha sa tainga ni Andrea at idiniin ang mahahaba nitong kuko sa braso ng manugang na may mga luma pang pasang hindi naghihilom. Isang pagkakamali sa sasabihin mo sa mga pulis at doktor, tapos ang buhay mo. At tandaan mo ito, babae, kapag sinira mo ang pangalan namin, hindi mo na makikita si Mayumi kahit kailan. Pumikit si Andrea habang tuluyang nilalamon ng dilim ang kanyang kamalayan. Ang huling tumatak sa kanyang isipan ay ang malamig na banta ng kanyang biyenan at ang nanliliit na anyo ng kanyang anak.
Hanggang kailan ko titiisin ang pagkakagapos sa sumpa ng utang na loob na ito? Kung ang halaga ng buong pamilya ay ang unti-unting pagpatay sa aking kaluluwa, paano ako babangon mula sa sarili kong abo upang iligtas ang kaisa-isa kong dahilan para mabuhay? Ang amoy ng ospital ay napalitan ng pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango ni Doña Carmen pagpasok nila sa mansyon. Walang sumalubong na mga lumang kasambahay kay Andrea upang mag-alok ng tulong o magtanong ng kanyang kalagayan. Sa halip, ang malamig na katahimikan ng malaking bahay ang yumakap sa kanyang pagbabalik. Nakaupo siya sa wheelchair, ramdam ang bigat ng sementong nakabalot sa kanyang kanang binti, pababa sa kanyang paa. Bawat pag-usad ng gulong sa makinis na sahig ay tila paghakbang papasok sa isang hawlang ginto kung saan wala siyang kawala. Pagpasok sa maluwang na kwarto, walang pag-aalinlangang dinukot ng biyenan niya ang telepono mula sa bag ni Andrea. Akin na ang cellphone mo, Andrea. Kailangan mo ng buong pahinga. Wala mo nang tatawag sa mga magulang mo sa probinsya para hindi sila mag-alala sa katangahan mo. Ang tinig ni Doña Carmen ay kasing tamis ng pulot, ngunit may dalang nakakamatay na lason. Iginiit nitong kailangan ng manugang ng tahimik na pagpapagaling, malayo sa anumang panggugulo ng mundo sa labas. Pero alam ni Andrea ang totoo. Pinutol na ng matanda ang tanging koneksyon niya sa pamilya niya. Nang tuluyan siyang buhatin at ihiga sa kama, umalingaw-ngaw ang pagpihit ng susi mula sa labas ng pinto. Kinulong siya sa sarili niyang silid na parang isang preso. Isang babaeng nakaputing uniforme ang nakatayo sa gilid ng kama. Ipinakilala siya ni Doña Carmen bilang si Lorna, ang pribadong nurse na inupahan upang mag-alaga. Ngunit ang utos ng matanda sa nurse ay malinaw at nakakapasong pakinggan. Bantayan mo ang bawat galaw niya, Lorna. Walang pwedeng pumasok dito, bukod kay Carlos at sakin. Pagkatapos ay bumaling ang matanda kay Andrea. Ipinaalala ang pabor na palagi nitong isinusumbat sa tuwing susubok siyang lumaban. Huwag kang mag-inarte dyan, Andrea. Tandaan mo kung sino ang nagbayad ng operasyon sa puso ng tatay mo noon nang lumuluhod kayo sa akin. Utang niyo sa akin ang buhay niyo, kaya sumunod ka na lang kung gusto mo pang makita si Mayumi at makakain sa pamamahay na ito. Nang tuluyang lumabas ang biyenan, naiwan silang dalawa ni Lorna sa loob ng nakakasakal na kwarto. Tahimik na inayos ng nurse ang mga gamot sa ibabaw ng lamesita. Pumikit si Andrea at nagkunwaring tulog. Ngunit hindi niya napigilan ang mainit na luhang tahimik na naglandas mula sa kanyang mga mata papunta sa kanyang unan. Ang pisikal na sakit ng kanyang nabaling buto ay wala sa kalingkingan ng patuloy na pagdurog sa kanyang pagkatao at pagkaina. Naramdaman niya ang magaspang ngunit maingat na kamay ni Lorna na nagpapahid ng pamahid sa mga gasgas niya sa binti. Biglang tumigil ang paggalaw ng kamay ng nurse. Dumilat ng bahagya si Andrea at nakita niyang nakatitig si Lorna sa mga lumang pasa sa kanyang braso. Mga bakas iyon ng kalupitan ni Carlos noong mga nakaraang buwan na hindi na kayang itago ng mahahabang manggas. May dumaang awa sa mga mata ng nurse, ngunit mabilis itong nag-iwas ng tingin. Mahigpit na tinikom ang bibig dahil sa takot na mawalan ng hanapbuhay. Nang matiyak ni Lorna na payapa na ang paghinga ng pasyente, umupo ito sa madilim na sulok ng kwarto. Mula sa bulsa ng kanyang uniforme, naglabas siya ng isang maliit na itim na kwaderno at nagsimulang magsulat ng mabilis. Ang patuloy na pagkuskos ng kanyang ballpen sa papel ay tila isang lihim na itinatago niya sa lahat ng tao sa bahay na yon. Lumipas ang mga oras at naghari ang kadiliman sa buong mansyon. Halos hating gabi na nang mapukaw ang diwa ni Andrea dahil sa isang kakaibang kaluskos. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang pumihit pababa at bumukas. Isang matangkad na anino ang pumasok sa kwarto, kasabay ng pagsampal sa hangin ng isang napakatapang at nakakasulasok na amoy ng alak. Ang mga mabibigat na hakbang nito ay papalapit ng papalapit sa gilid ng kanyang kama. Patawad, Andrea. Hindi ko sinasadya. Alam mo namang sobrang stress lang ako sa opisina, kaya uminit ang ulo ko.
Ang boses ni Carlos ay basag at tila punong-puno ng pagsisisi habang nakaupo siya sa gilid ng kama ni Andrea. Inabot nito ang kamay ng asawa at pilit na hinahalikan habang ang luha nito ay pumapatak sa balat ni Andrea. Kung hindi ka lang sana sumagot ng pabalang noong gabing iyon, hindi sana tayo aabot sa ganito. Mahal na mahal kita, kaya sana ay magpagaling ka na para mabalik na tayo sa dati. Nakatingin lang si Andrea sa kisame, nararamdaman ang pagbaligtad ng kanyang sikmura sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa. Alam niya ang taktik ng ito, ang paghingi ng tawad na may kasamang panunumbat, ang pagpapaniwala sa kanya na siya ang may kasalanan kung bakit siya sinaktan. Iyon ang lason ng matamis na dila ni Carlos na unti-unting pumatay sa kanyang tiwala sa loob ng maraming taon. Nanatili siyang piping saksi sa sariling pagdurusa, hindi kumikibo habang ang lalaking bumasag sa kanyang buto ay nagkukunwaring biktima ng sarili nitong emosyon. Kinaumagahan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong mansyon. Ang madilim at malamig na silid ay binuksan upang papasukin ang liwanag ng araw at ang ingay ng mga panauhin. Dumating ang kura paroko at ang ilang matatandang deboto mula sa kanilang parokya, mga kaibigan ni Doña Carmen na naniniwalang ang pamilya nila ang huwaran ng kabutihan sa buong bayan. Sa harap ng mga panauhin, si Doña Carmen ay naging isang anghel ng pag-aaruga. Maingat nitong sinusubuan ng mainit na lugaw si Andrea, habang ang bawat galaw ay puno ng pagmamahal na pangpelikula. Napakabuti mong biyenan, Carmen. Tunay kang biyaya sa pamilyang ito. Papuri ng isang matandang babae habang pinagmamasdan ng eksena. Kailangang ngumiti ni Andrea. Kailangan niyang tumango at magpasalamat sa bawat pagsubo ng pagkain, kahit na bawat lunok niya ay tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Alam niyang sa likod ng mga matatamis na ngiti ni Doña Carmen ay ang banta na hindi niya pwedeng basagin ang ilusyong ito. Ang bawat haplos ng matanda sa kanyang buhok ay tila kuryenteng nagpapanginig sa kanyang kalamnan sa takot. Ito ang kanilang kapangyarihan, ang paggamit ng relihiyon at reputasyon upang ibaon siya sa katahimikan. Ngunit nang tuluyang makaalis ang mga panauhin at sumara ang pintuan ng mansyon, mabilis na naglaho ang mapagpanggap na init. Ang malambot na kamay ni Doña Carmen ay biglang naging magaspang at marahas. Nabinitiwan ang mangkok ng lugaw sa ibabaw ng mesa, dahilan upang tumalsik ang ilang bahagi nito sa kumot ni Andrea. Nakakapagod magpanggap para sa isang katulad mong pabigat at walang kwenta. Asyal ng matanda habang nandidiring pinupunasan ang sariling mga daliri. Huwag mong isiping dahil dinalaw ka ng pari, ay ligtas ka na. Dito sa bahay na ito, ako ang batas. Sa sandaling iyon, narinig ni Andrea ang maliliit na hakbang mula sa labas. Si Mayumi, ang kanyang anak, ay pilit na sumisilip sa pinto. Bit-bit ang isang drawing na ginawa nito para sa ina. Mama, drawing ko po, masayang tawag ng bata. Ngunit bago pa man makalapit ang anak, mabilis na humarang si Carlos at hinawakan sa braso ang bata ng mahigpit. Huwag kang maingay, Mayumi. May sakit ang mama mo at kailangan niya ng katahimikan. Matigas na utos ni Carlos habang sa pilitang kinakaladkad ang bata palayo sa silid. Ang bawat pigil na hikbi ni Mayumi habang nilalayo ito ay tila mga punyal na humihiwa sa puso ni Andrea. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo at bawiin ang kanyang anak. Ngunit ang bigat ng semento sa kanyang binti ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalan ng lakas. Tumigil ang ingay ng bata nang tuluyang isara ni Carlos ang pinto sa dulo ng koridor. Naiwang mag-isa si Andrea sa katahimikan habang ang tanging kasama niya ay ang amoy ng natapon na lugaw at ang hapdi ng kanyang kalooban. Lumingon siya sa sulok ng kwarto at nakita niya si Lorna na nakatayo malapit sa bintana, tahimik na nakasaksi sa lahat. Ngunit bago pa man sila magkatitigan, mabilis na lumabas ang nurse upang kumuha ng bagong gamot. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, napansin ni Andrea ang isang bagay sa ilalim ng kanyang unan.
Isang bagay na hindi niya pagmamay-ari at tila sadyang itinago roon. Tapta. Wala kang kwentang katulong. Pinag-aral ka ba talaga para maging nurse o para maging pabigat lang sa pamamahay na ito? Ang matinis at mapangalipustang boses ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan ng hapon mula sa labas ng pintuan ng silid ni Andrea. Isang malakas na kalansing ng nabasag na baso ang sumunod na nagpasinghap kay Andrea habang nakahiga sa kanyang kama. Ramdam ni Andrea ang bawat pintig ng sakit sa kanyang binti. Ngunit mas masakit ang bawat salitang ipinupukol ng kanyang biyenan sa pobreng nurse. Sa kabila ng kanyang kalagayan, pilit na umupo si Andrea at ibinaba ang kanyang mga paa sa gilid ng kama. Ang bawat galaw ay isang parusa, isang matinding hirap na tila ba hinihiwa ang kanyang laman. Ma, please, huwag niyo po siyang saktan. Ako po ang may gawa niyan. Hindi ko lang po nasabi agad. Ang tinig ni Andrea ay mahina at nanginginig. Ngunit sapat na upang patigilin ang susunod sanang sampal ni Doña Carmen kay Lorna. Tumingin ng matalim ang matanda kay Andrea. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamon at pagkamuhi. Huwag mo siyang kampihan, Andrea. Magpasalamat ka at hinahayaan ko pa siyang hawakan ka kahit napakalampas niya sa trabaho. Katulad mo rin siya, walang pakinabang. Pagkatapos ay padabog na lumabas ang matanda na iniwan ang isang mabigat na tensyong tila ba nakakabit sa bawat sulok ng silid. Nang tuluyan ng mawala ang mga hakbang ni Doña Carmen, mabilis na lumapit si Lorna kay Andrea upang alalayan itong makahiga muli. Ang mga kamay ng nurse ay nanginginig pa rin sa takot at kahihiyan. Maraming salamat po, Ma'am Andrea. Hindi niyo po kailangang gawin iyon. Baka mas lalong uminit ang ulo niya sa inyo. Ang mga luha ni Lorna ay tuluyan ng pumatak. Napilit nitong pinupunasan gamit ang dulo ng kanyang uniforme. Huminga ng malalim si Andrea at hinawakan ang kamay ni Lorna. Lorna, hindi ka katulong dito. Nurse ka at tao ka. Huwag mong hahayaan na tapakan nila ang dangal mo dahil lang sa pera. Ang bawat salitang binitawan ni Andrea ay tila ba paalala rin sa kanyang sarili. Isang bulong ng isang pusong matagal nang nakakulong sa ilalim ng talampakan ng pamilyang yon. Sa pagkakataong yon, tila naglaho ang pader sa pagitan ng dalawang babae. Kumuha si Lorna ng isang palanggana na may maligamgam na tubig at malinis na tela. Maingat niyang pinunasan ang mga paa ni Andrea. Isang kilos na puno ng paggalang at tunay na pagkalinga. Sa bawat haplos ng basang tela, naramdaman ni Andrea ang isang kakaibang ginhawa na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Lorna, hindi ako nadulas sa hagdan. Itinulak ako ni Carlos. Ang pag-amin na yon ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Lorna, tumigil ang kanyang kamay sa paglilinis. At ang tanging maririnig sa silid ay ang kanilang mabibigat na paghinga. Naging saksi ang 4 na sulok ng kwarto sa unang lihim na pinagsaluhan ng 2 kaluluwang kapwa biktima ng kalupitan. Ngunit ang sandali ng kanilang paglalapit ay agad na naputol ng bumukas ang pinto ng mansyon sa ibaba. Ang malakas na tawa ni Carlos ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, ngunit hindi siya nag-iisa. Andrea, nandito na ako. At may kasama akong tutulong sa akin sa mga papeles ko rito sa bahay. Si Bianca, ang bago kong executive assistant. Ang tinig ni Carlos ay puno ng katuwaan habang ipinapakilala ang isang babaeng may suot na napakaikling palda at may mga matang tila nanunukso. Pumasok sila sa silid ni Andrea at ang amoy ng matapang na perfume ni Bianca ay agad na sumakop sa hangin na nagpaubo kay Andrea. Ito ba ang asawa mo, Carlos? Kawawa naman siya. Parang kailangan niya ng maraming tulong. Ang boses ni Bianca ay malambing ngunit may dalang talim na tila ba na insulto ang buong pagkatao ni Andrea. Habang nakatayo ang dalawa sa paanan ng kanyang kama, napansin ni Andrea ang malagkit na pagtingin ni Carlos sa kanyang assistant, isang tingin na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kanyang asawa.
Iwan mo na muna ang asawa mong lampa, Carlos. Dito ka na lang sa akin. Mas kailangan mo ako para sa mga plano mo sa kumpanya. Ang boses ni Bianca ay malambing na tila humahaplos sa pandinig. Ngunit para kay Andrea, bawat salita nito ay tila mainit na aserong ibinubuhos sa kanyang sugatang puso. Mula sa sala, naririnig niya ang mahinang halakhak ni Carlos at ang tunog ng pag-uumpugan ng mga basong kristal na nagdiriwang sa gitna ng kanyang pagdurusa. Habang ang kanyang asawa ay nagsasaya kasama ang ibang babae, si Andrea ay nakahandusay sa kama. Pilit na inaabot ang baso ng tubig sa lamesita na tila ba 1,000,000 milya ang layo mula sa kanyang mga daliri. Ang bawat pag-unat ng kanyang katawan ay nagpaparamdam ng matinding kirot sa kanyang binti, isang paalala ng gabing kinuha sa kanya ang kanyang kalayaan. Sumikip ang dibdib ni Andrea. Ang lalamunan niya ay tila barado ng tuyong buhangin at ang bawat paglunok niya ay may kasamang pait ng pagkapahiya. Dito sa bahay na itinayo nila ni Carlos, siya na ngayon ang estranghero. Ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng pabango ni Bianca ay tila mga aninong sumasakal sa kanya sa loob ng madilim na silid. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay, maputla, nanginginig, at tila nawalan na ng saysay. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang naglalaho, nagiging isang kagamitan na lamang na itinabi sa sulok dahil sira na at wala ng pakinabang. Biglang bumukas ang pinto ng marahan. Pumasok si Lorna, dala ang isang tray ng gamot, ngunit ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa likuran. Tila sinisiguro na walang nakakakita sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa higaan ni Andrea at inilapag ang tray. Sa gitna ng katahimikan may kinuha si Lorna mula sa loob ng kanyang bulsa. Isang maliit at lumang cellphone, may lamat ang screen at kupas na ang kulay. Ngunit para kay Andrea, iyon ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Ma'am Andrea, itago niyo ito sa ilalim ng inyong unan. Bulong ni Lorna, ang boses ay halos hindi marinig sa takot. Ito lang ang maipapahiram ko sa inyo. Huwag niyo pong hahayaang makita ito ni Doña Carmen o ni Sir Carlos, kundi pareho tayong malalagot. Nanginginig ang mga kamay ni Andrea habang tinatanggap ang luma, ngunit mahalagang kagamitan. Niyakap niya si Lorna ng mahigpit, isang yakap ng pasasalamat na hindi kayang tapatan ng anumang salita. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang buhay, isang maliit na ningas ng pag-asa ang muling nag-alab. Hindi na siya mag-iisa. Mayroon na siyang boses, kahit na ito ay sa pamamagitan lamang ng isang sirang screen. Nang sumapit ang malalim na gabi, at tanging ang huni na lamang ng mga kuliglig, sa labas ang naririnig. Nagtalukbong ng kumot si Andrea. Sa ilalim ng makapal na tela, binuksan niya ang cellphone. Ang mahinang liwanag nito ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng mga matang puno ng determinasyon sa gitna ng mga bakas ng luha. Gamit ang nanginginig na mga daliri, itinaip niya ang numerong matagal na niyang kabisado, ang numero ni Attorney Ben, ang matapat na kaibigan ng kanyang ama. Tulong, nakakulong ako sa sarili kong bahay. Sinasaktan ako ni Carlos. Kailangan ko ng paraan para makalabas dito kasama ang anak ko. Ang mensaheng ipinadala niya, bawat letra ay tila isang huling hininga bago ang tuluyang paglubog. Nanatiling nakatitig si Andrea sa screen, hinihintay ang pagbabagong ang status ng mensahe. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Nang sa wakas ay makita niyang nabasa na ito, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, biglang tumunog ang seradura ng kanyang pinto. Ang pagpihit ng susi ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto at ang matangkad na figura ni Doña Carmen ay nakatayo roon. Ang anino nito ay humahaba sa sahig hanggang sa paanan ng kama ni Andrea. Ang mga mata ng matanda ay nanlilisik sa dilim, nakapako sa maliit na liwanag
na nagmumula sa ilalim ng kumot ni Andrea. Bakit may liwanag dyan sa ilalim ng kumot mo, Andrea? Akala ko ba ay pinapatay ko na ang lahat ng kuryente rito sa kwarto mo para makapagpahinga ka ng maayos? Ang tanong ni Doña Carmen, ang boses ay puno ng hinala habang dahan-dahang lumalapit sa higaan. Mabilis na isiningit ni Andrea ang maliit na telepono sa makapal na benda ng kanyang baling binti. Ang bawat diin ng matigas na kagamitan sa kanyang sugatang balat ay tila kagat ng libu-libong langgam, isang matinding hapdi na nagpaungol sa kanya sa sakit. Nang tuluyang makalapit si Doña Carmen, ang tanging nakita nito ay ang nanginginig na mga kamay ni Andrea na nakahawak sa isang lumang relos na debaterya. Wala po, ma. Tinitingnan ko lang po ang oras sa lumang relos ko. Sobrang sakit po kasi ng binti ko. Hindi po ako makatulog sa dilim. Ang paos na paliwanag ni Andrea, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa bilis ng tibok nito. Nanatiling nakatayo ang matanda, tila sinusuri ang bawat guhit ng takot sa mukha ng manugang. Hindi kumbinsido ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang iniangat ang gilid ng unan ni Andrea at hinalughog ang ilalim ng kutsyon. Ang tunog ng paggaspasa ng tela sa gitna ng katahimikan ay tila huni ng isang buwitreng naghahanap ng mabibiktima. Ngunit bago pa man mapunta ang kamay ni Doña Carmen sa direksyon ng binti ni Andrea, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lorna na humahangos, dala ang isang baso ng gatas at ilang piraso ng bulak. Doña Carmen, pasensya na po. Kailangan ko na pong palitan ang benda ni Ma'am Andrea. Tumataas po ang lagnat niya at baka maimpeksyon ang kanyang sugat. Ang mabilis na hirit ni Lorna. Ang kanyang boses ay may dalang awtoridad na tila ba isang tunay na nurse na nag-aalala sa kanyang pasyente. Dahil sa pandidiri, sa posibleng amoy ng impeksyon, mabilis na lumayo ang matanda at nagpunas ng kamay sa kanyang panyo. Ayusin mo ang trabaho mo, Lorna. Ayaw kong may mamatay na tao sa bahay na ito at magdala ng malas. Pagkatapos ng huling babala, lumabas ang matanda at muling umalingaw-ngaw ang tunog ng susi sa pinto. Nang masiguro nilang wala na ang matanda, mabilis na inilabas ni Lorna ang telepono mula sa benda at ibinalik ito sa ilalim ng unan. Nagkatinginan ang dalawang babae, isang tahimik na pasasalamat ang dumaan sa kanilang mga mata. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Andrea ang mahinang pag-vibrate ng telepono. Isang mensahe mula kay attorney, Ben ang bumungad sa kanya. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Andrea. Nakahanda na ako. Ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya. Isang pag-amin mula mismo sa kanila. Mag-ingat ka. Kinaumagahan, pumasok si Carlos sa silid na tila ba walang nangyari noong nakaraang gabi. Ang kanyang muka ay puno ng kayabangan habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin ni Andrea. Napansin ni Andrea ang pagkakataon. Bago pa man lumapit ang asawa, lihim niyang binuksan ang recording function ng telepono at maingat itong isinabit sa isang maliit na siwang sa ilalim ng lamesitang kahoy malapit sa kanyang ulo. Carlos, bakit mo ba talaga nagawa iyon sa akin? Bakit kailangang umabot sa puntong basagin mo ang buto ko sa harap ni Mayumi? Ang mahinang tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay puno ng pait at tila ba sumusuko na sa tadhana. Tumigil si Carlos sa pag-aayos at humarap sa kanya na may kasamang mapang-uyam na tawa. Kasalanan mo yon, Andrea. Masyado kang matigas ang ulo. Kung nanahimik ka lang sana at hindi nakialam sa mga ginagawa ko, hindi ka sana nakahandusay dyan ngayon. Isang malaking abala ka lang sa akin. Lalo na ngayong malapit na ang malaking deal ko sa kumpanya. Kaya manahimik ka na lang kung ayaw mong masaktan pati ang mga magulang mo. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carlos ay tila mga latay na humahagupit sa kaluluwa ni Andrea. Ngunit sa kabila ng sakit, naramdaman niya ang isang kakaibang tagumpay. Nakatala na ang lahat. Ang pag-amin, ang pananakot, at ang tunay na kulay ng lalaking minahal niya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap,
Biglang narinig ang isang mahinang tunog mula sa ilalim ng mesa. Ang telepono ay biglang nag-vibrate dahil sa isang papasok na notification ng low battery na lumikha ng isang mahaba at paulit-ulit na pag-ugong sa ibabaw ng sahig na gawa sa nara. Natigilan si Carlos. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang unti-unting ibinababa ang kanyang tingin sa direksyon kung saan nanggagaling ang kakaibang tunog. Ano ang ingay na yon, Andrea? May itinatago ka ba rito? Mabilis na pumasok si Lorna na may dalang mabigat na tray ng pagkain at sa isang sadyang pagkakataon, hinayaan niyang tumama ang gilid ng tray sa matigas na kanto ng lamesita. Ang malakas na tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay sapat na upang malunod ang mahinang pag-vibrate ng telepono sa ilalim. Dahil sa gulat, nabitawan ni Lorna ang isang basong bakal na lumikha ng sunod-sunod na ingay habang gumagulong ito sa sahig. Ay, pasensya na po, Sir Carlos. Nadulas po ang kamay ko sa bigat ng tray. Ang mabilis na paumanhin ni Lorna habang nagmamadaling lumuhod upang pulutin ang baso, sinisigurong ang kanyang katawan ay nakaharang sa paningin ni Carlos patungo sa ilalim ng mesa. Nayamot si Carlos at nandidiring iniwas ang kanyang mamahaling sapatos sa tumalsik na tubig. Napakalampan niyo talagang lahat dito. Linisin mo yan agad. Single nito bago padabog na lumabas ng silid, hindi na pinansin ang kakaibang tunog na naririnig kanina dahil sa inis sa nurse. Nang muling makuha ang katahimikan, mabilis na kinuha ni Lorna ang telepono mula sa ilalim ng mesa at ibinigay ito kay Andrea. Nanginginig ang mga kamay ni Andrea habang tinitingnan ang screen, ligtas ang recording. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin humuhupa. Alam niyang kailangan na niyang gawin ang susunod na hakbang. Sa tulong ni Lorna, mabilis niyang idinial ang numero ng kanilang bahay sa probinsya. Nang marinig ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya, tila bumigay ang lahat ng pader na itinayo ni Andrea. Tay si Andrea po ito. Ang paos niyang bulong, habang ang bawat salita ay tila may kasamang dugo at luha. Anak? Andrea? Bakit ngayon ka lang tumawag? Kumusta ka na diyan? Ang boses ng kanyang tatay ay puno ng pananabik, ngunit may halong kaba. Nang dahan-dahang ikwento ni Andrea ang tunay niyang kalagayan, ang pagkabilanggo, ang pananakit ni Carlos, at ang nabali niyang binti, narinig niya ang malakas na paghikbi ng kanyang ama. Isang tunog ng pagguho ng mundo mula sa isang lalaking buong buhay ay nagpakababa dahil sa utang na loob. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Dahil sa akin, dahil sa sakit ko, naging alipin ka ng pamilyang iyan. Ang hagulgol ng kanyang ama sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala. Kukunin kita riyan. Kahit mamatay ako, ililigtas kita at si Mayumi. Ngunit bago pa man makasagot si Andrea, biglang bumukas ang pinto. Mabilis niyang itinago ang telepono sa ilalim ng kumot. Pumasok si Doña Carmen. Ang muka ay tila isang maskarang gawa sa porselana. Malamig at walang emosyon. Lumapit ito sa kanya at iniabot ang isang landline na telepono ng bahay. Andrea, tawagan mo ang tatay mo ngayon din. Sabihin mo sa kanya na kailangan ni Carlos ng dagdag na puhunan para sa bagong negosyo. Alam kong may natitira pa silang pera mula sa pinagbentahan ng lupa niyo noon. Ang utos ng matanda, ang boses ay malambing na parang nanunuot na lason. Ipaalala mo sa kanila na kung hindi dahil sa amin, matagal na siyang nasa ilalim ng lupa. Utang niyo sa akin ang buhay niyo, kaya marunong kayong magbayad. Napilitan si Andrea na muling makipag-usap sa kanyang ama sa harap ng kanyang biyenan. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga tinik na sumasakal sa kanyang sariling leeg. Nakatingin ng matalim si Doña Carmen, hinihintay ang bawat kumpirmasyon ng pera. Pinigilan ni Andrea ang kanyang sariling pag-iyak habang naririnig ang pagsang-ayon ng kanyang ama sa kabilang linya, isang bahagi ng kanilang plano upang hindi maghinala ang mga kaaway.
Nang matapos ang tawag, lumabas si Doña Carmen na may ngiti ng tagumpay. Ngunit sa paglabas nito, may nalaglag na isang pirasong papel mula sa bulsa ng kanyang robe. Mabilis na gumapang si Andrea sa gilid ng higaan kahit na tila hinihiwa ang kanyang binti sa sakit upang makuha ang papel. Ito ay isang resibo ng utang, isang kasunduan na nilagdaan ni Carlos gamit ang pangalan ng kanyang ama bilang garantor para sa isang napakalaking halaga. Napagtanto ni Andrea ang katotohanan. Hindi lamang siya ang bilanggo rito. Ginamit ni Carlos ang pangalan ng kanyang ama upang kumuha ng mga ilegal na pautang. Huwag po kayong matakot, Ma'am Andrea. Hindi lang po ako basta nurse na inupahan nila. Ang bulong ni Lorna ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa nagngangalit na isipan ni Andrea. Habang maingat na nililinis ng nurse ang sugat sa binti ni Andrea, inamin nito ang tunay niyang pakay. Ang pamilya ni Lorna ay isa rin sa mga biktima ng panlilinlang ni Doña Carmen sa probinsya, isang agawan ng lupa na nagdulot ng pagkamatay ng kanyang ama dahil sa labis na sama ng loob. Narito siya hindi para maglingkod, kundi para humanap ng hustisya. Sa gitna ng madilim na silid, pinagsama ng dalawang babae ang mga piraso ng katotohanan. Napagtanto nila na ang CC Foundation na madalas ipagmalaki ni Doña Carmen sa simbahan ay ginagamit ni Carlos upang maglaban ng pera mula sa mga ilegal na pautang. Ang bawat sentimong kinukuha nila sa mga mahihirap ay doon dumadaan upang magmukhang malinis, upang mas mapadali ang kanilang plano. Nagkunwari si Andrea na mas lalong nanghihina at naiinip. Ma, baka naman po pwedeng manghiram ng iPad o kahit anong tablet. Gusto ko lang pong manood ng mga misa at pelikula para hindi ko masyadong maisip ang sakit ng binti ko. Ang pakiusap ni Andrea sa kanyang biyenan nang bumisita ito kinabukasan. Dahil sa kagustuhang magmukhang mapagkalinga sa harap ng mga CCTV na nakakabit sa bahay, pumayag si Doña Carmen. Ngunit bago ibigay ang gadget, nagpalagay siya ng software upang mamonitor ang bawat pindot ni Andrea. Hindi niya alam na si Lorna ay bihasa sa teknolohiya. Gamit ang isang nakatagong link na ibinigay ni Attorney Ben, nagawa nilang pasukin ang personal na cloud storage ni Carlos habang kunwari ay nanonood lamang si Andrea ng mga lumang teleserye. Ngunit ang katahimikan ng kanilang plano ay muling binuwag ng marahas na pagpasok ni Carlos sa bahay. Amoy alak ito at tila galing sa isang talunang sugal. Sa sala, hindi sinasadyang napatabig ng maliit na si Mayumi ang isang baso ng tubig na nagdulot ng pagkabasa ng suot na sapatos ni Carlos. Sa galit ng ama, mabilis nitong iniamba ang kamay upang saktan ng bata. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang binti, mabilis na gumapang si Andrea pababa ng kama at hinarang ang kanyang sariling katawan. Ang malakas na puwersa ng pagtama ng palad ni Carlos sa balikat ni Andrea ay nagdulot ng isang matinding huni ng sakit mula sa kanyang lalamunan, ngunit niyakap niya ng mahigpit ang nanginginig na si Mayumi. "Huwag mong sasaktan ang anak ko, Carlos. Ako na lang. Huwag lang ang bata." Ang sigaw ni Andrea, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ng asawa kailanman. Nagulat si Carlos sa tapang ng asawa, ngunit bago pa ito muling makasugod, mabilis na inilayo ni Lorna si Mayumi sa kabilang silid. Nang gabing iyon, habang mag-isa si Andrea sa dilim, isa-isa niyang tiningnan ang mga bagong pasa sa kanyang katawan. Hindi niya iniisip ang sakit. Sa halip, bawat pasa ay tila uling na nagpapaningas sa apoy ng kanyang determinasyon. "Huling beses mo na itong magagawa sa amin." Ang bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng iPad na nagpapakita ng mga transaksyong magpapabagsak sa kanyang asawa. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay naputol nang bumukas ang pinto. Hindi si Carlos, kundi si Bianca ang pumasok. Ang babae ay nakasuot ng isang napakanipis at pulang-pulang bestida na tila ba sinasadya niyang ipangalandakan ang kanyang posisyon sa buhay ni Carlos.
Lumapit ito sa higaan ni Andrea at nandidiring itinapon sa ibabaw ng kumot ang isang pulang damit na pangtulog. Gamitin mo ito, Andrea. Masyado ka ng lusyang para kay Carlos. Sabi niya, parang bangkay na ang katabi niya sa gabi, kaya dito na muna ako matutulog sa tabi ng kwarto niyo. Ako na ang bahala sa asawa mo simula ngayon. Ang nakakainsultong sabi ni Bianca kasabay ng isang mapang-uyam ng ngiti. Hindi nagpadala sa galit si Andrea. Sa halip, isang mahina at nakakapangilabot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang nakatingin sa pulang damit na itinapon ni Bianca sa kanyang higaan. Inabot niya ang tela, hinawakan ito ng mahigpit at tumingin ng diretso sa mga mata ng babaeng nasa harap niya. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Tanging isang malamig na katiyakan na nagpatigil sa ngiti ni Bianca. Maganda ang kulay na ito, Bianca. Bagay sa'yo. Ang mahinang bulong ni Andrea. Ang boses ay tila isang babala mula sa kailaliman ng gabi. Pero mag-ingat ka. Ang pula ay mabilis ding madumihan ng dugo. Sigurado ka bang hindi ikaw ang susunod na itutulak sa hagdan kapag nagsawa na siya sa'yo? Hindi ka espesyal. Isa ka lang din na kagamitang madaling palitan. Nawala ang tapang sa mukha ni Bianca. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig at mabilis siyang lumabas ng silid. Tila ba may kung anong malamig na hangin ang humabol sa kanya. Sa labas ng pinto, narinig ni Andrea ang pagsisimula na masampisi mula ng isang matinding pag-aaway. Ang hinala na itinanim ni Andrea ay nagsimulang gumapang sa isipan ni Bianca na naging sanhi ng malalakas na sigawan sa pagitan nito at ni Carlos sa pasilyo. Ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit at ang pagmumura ni Carlos ay naging musika sa pandinig ni Andrea. Lahat ng atensyon sa mansyon ay nakatuon sa nagaganap na gulo sa labas. Ito na ang pagkakataong hinihintay nila. Habang abala si Doña Carmen sa pag-awat sa kanyang anak at sa kalaguyo nito, mabilis na kumilos si Lorna. Pumasok ang nurse sa madilim na silid tanggapan ni Carlos. Ang kanyang mga hakbang ay tila ba aninong hindi lumilikha ng anumang tunog sa ibabaw ng makinis na sahig. Sa tulong ng liwanag mula sa kanyang maliit na flashlight, mabilis niyang nahanap ang itim na USB drive na nakatago sa likod ng isang makapal na libro ng mga batas. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkilos, narinig ni Lorna ang dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto. Ang tunog ng tuyong kahoy na humahakab sa pinto ay tila isang malakas na babala. Si Doña Carmen ay papasok na sa silid upang kumuha ng kanyang mga gamot. Wala nang madaanan si Lorna. Mabilis siyang gumapang at nagtago sa ilalim ng mabigat na lamesang gawa sa pinipigilan ng kanyang paghinga habang nakikita ang mga gintong tsinelas ng matanda na dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Mula sa kanyang kwarto, naramdaman ni Andrea ang panganib. Alam niyang kapag nahuli si Lorna, tapos na ang lahat. Sa gitna ng kanyang desperasyon, ginawa niya ang tanging bagay na makakaagaw sa atensyon ng lahat. Gamit ang kanyang sariling mga kamay, pinuwersa niyang ipitin ang kanyang sugatang binti sa pagitan ng mga rehas ng kanyang kama at buong lakas na naglabas ng isang matindi at makapunit hiningang sigaw ng sakit. Ang kanyang tinig ay umaling-awngaw sa buong mansyon, puno ng tunay na pagdurusa na nagpatahimik sa lahat ng ingay sa labas. Tulong! Ang binti ko, Lorna, Doña Carmen, tulong po. Ang hiyaw ni Andrea, habang ang pawis ay bumubuhos sa kanyang mukha mula sa tunay na sakit na idinulot niya sa kanyang sarili. Dahil sa takot na baka mamatay ang manugang at magdulot ng investigasyon ng pulis, mabilis na lumabas si Doña Carmen sa silid tanggapan bago pa man nito masilip ang ilalim ng mesa. Lahat sila, si Carlos, si Bianca, at ang matanda, ay nagmadaling tumakbo patungo sa silid ni Andrea. Sa gitna ng kaguluhan, nakalabas si Lorna mula sa kanyang pinagtataguan. Bit-bit ang piraso ng ebidensya na tatapos sa kanilang paghihirap. Nang gabi ring iyon, pagkatapos siyang painumin ng pampatulog na palihim niyang iniluwa, naramdaman ni Andrea ang mahinang pag-vibrate ng telepono sa ilalim ng kanyang unan. Isang maikling mensahe mula kay Attorney Ben
ang nagpakislap sa kanyang mga mata sa dilim. Nakuha na namin ang lahat. Nakahanda na ang entablado. Sa darating na pista ng kaarawan ng iyong biyenan, sa harap ng lahat ng kanilang mga panauhin, babagsak ang kanilang kaharian. Konting tiis na lang, Andrea. Malapit na kayong lumaya. Tiningnan ni Andrea ang kalendaryo sa kanyang isipan. 3 araw na lang. 3 araw na lang. At ang mga tanikalang gumagapos sa kanya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng mapuputol. Ang buong mansyon ay nababalot ng bango ng mga sariwang bulaklak at ang malinamnam na amoy ng lechon na niluluto sa labas. Maririnig ang walang tigil na kalansing ng mga kubyertos at ang tawanan ng mga tauhan sa kusina habang naghahanda para sa engrandeng fiesta ng kaarawan ni Doña Carmen. Sa gitna ng lahat ng katuwaang ito, si Andrea ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa loob ng madilim na silid. Pinagmamasdan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin habang ang isang professional na makeup artist ay pilit na tinatakpan ang mga bakas ng pait sa kanyang mukha. Pumasok si Doña Carmen sa silid, nakasuot ng isang napakagandang ternong ginto na tila ba nagniningning sa ilalim ng ilaw. Lumapit ito kay Andrea at hinawakan ng kanyang mga balikat. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa laman ng manugang. Siguraduhin mong nangingiti ka mamaya, Andrea. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kakasaya sa piling namin. Huwag kang gagawa ng anumang eksenang makakasira sa reputasyon ng pamilyang ito. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa mga magulang mo. Ang boses ng matanda ay malambing sa pandinig, ngunit may dalang talim na tila ba isang babala ng kamatayan. Tumango lamang si Andrea. Ang kanyang mga mata ay nananatiling walang emosyon. Isang kulay rosas na lipstick ang ipinahid sa kanyang mga labi. Isang kulay na sumisimbolo sa buhay, ngunit para sa kanya ay tila ba pintura ng isang bangkay. Habang abala ang lahat, mabilis na lumapit si Lorna upang ayusin ang laylayan ng mahabang bestida ni Andrea. Sa isang mabilis at tago na galaw, isinilid ni Lorna ang isang maliit na transmitter. Isang manipis na kagamitan na kasing liit ng butones sa ilalim ng makapal na tela ng bewang ni Andrea. Nagkatinginan sila sa salamin, isang sulyap na puno ng pangako at takot. Pumasok din si Carlos, nakasuot ng kanyang pinakamahal na barong Tagalog. Mukhang kampante ito. Tila ba nakalimutan na ang lahat ng pananakit na ginawa sa asawa. Lumapit siya kay Andrea at hinawakan ang kanyang baba. Pilit na iniharap ang mukha nito sa kanya. Yan. Ganyan nga. Magpakitang tao tayo ngayon, Andrea. Pagkatapos ng gabing ito, kapag nakuha ko na ang tiwala ng mga investors, baka sakaling ibalik ko na sa iyo ang cellphone mo. Ang tawa ni Carlos ay umalingaw-ngaw sa silid. Isang tunog ng tagumpay na tila ba naniniwalang tuluyan na niyang napaamo ang kanyang asawa. Bago sila lumabas ng silid, humingi ng sandali si Andrea upang makausap ang kanyang anak na si Mayumi. Lumapit ang bata sa kanya, nakasuot ng isang puting damit na tila ba isang munting anghel sa gitna ng mga demonyo. Niyakap ni Andrea ang anak ng napakahigpit. Isinubsob ang kanyang mukha sa leeg ng bata upang amuyin ang bango ng kawalang malay nito. Mayumi, anak, kahit anong mangyari mamaya, tandaan mong mahal ka ni Mama. Kapag narinig mo ang malakas na ingay, takpan mo ang mga tenga mo at pumikit ka, ha? Isipin mo lang na naglalaro tayo ng tago-taguan. Ang bulong ni Andrea ay may dalang pait at determinasyon na nagpalungkot sa mga mata ng bata. Nagsimulang dumating ang mga panauhin, mga matataas na opisyal, mga kilalang negosyante, at ang mga lider ng simbahan na naniniwalang ang pamilyang ito ay huwaran ng kabutihan. Inilabas na si Andrea sa sala, nakaupo sa kanyang wheelchair na pinalilibutan ng mga sariwang rosas. Bawat bati ng mga bisita ay sinasagot niya ng isang matamis na ngiti, isang maskarang gawa sa pinakamahusay na pagpapanggap. Bumulong si Doña Carmen sa kanyang tainga habang sila ay nakatayo sa harap ng lahat. Ngumiti ka pa, Andrea. Utang niyo sa akin ang buhay niyo. Ang bawat sentimong ginastos ko sa inyo
ay dapat mong bayaran ng iyong katapatan. Sa halip na matakot, dahan-dahang nalingon si Andrea sa kanyang biyenan. Isang maliit at nakakapangilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting hindi pa nakikita ng matanda kailanman. Oo, ma. Babayaran ko po ang lahat ng utang ko sa inyo ngayong gabi. Ang bawat sentimo at ang bawat luhang idinulot nyo. Ang tunog ng malakas na musika mula sa orkestra ay nagsimulang tumugtog, hudyat ng pagsisimula ng programa. Ngunit sa likod ng malalaking speaker, ang mga anino ni na attorney. Ben at ng mga magulang ni Andrea ay dahan-dahan ng kumikilos patungo sa kanilang mga pwesto. Ang entablado ay handa na para sa huling pagtatanghal. Ang bulwagan ng mansyon ay nagliliwanag sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila ba gawa sa mga luhang naging kristal. Ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga imported na bulaklak ay humahalo sa kumpas ng orkestra na tumutugtog ng isang marahan at swabeng kanta. Narito ang lahat, ang mga matatandang deboto ng simbahan, ang mga makapangyarihang negosyante, at ang mga politikong nakangiti habang nagpapalitan ng mga kwentong puno ng kayabangan. Sa gitna ng lahat, si Doña Carmen ay nakatayo sa itaas ng isang maliit na entablado. Hawak ang isang gintong mikropono habang ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aking kaarawan. Ang simula ng matanda. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kunwaring kababaang loob na tila ba isang santo. Ang pamilya ay ang pinakamahalagang biyaya mula sa itaas. Sa kabila ng mga pagsubok, tulad ng aksidenteng nangyari sa aking mahal na manugang na si Andrea, nananatili kaming buo at matatag dahil sa pagmamahal at pananampalataya. Ang aming pundasyon, ang CC Foundation, ay patuloy na maglilingkod sa mga nangangailangan dahil naniniwala kami na ang pagbibigay ay ang tunay na diwa ng buhay. Habang nagsasalita ang matanda, maririnig ang mahihinang bulungan ng paghanga mula sa mga panauhin. Napakabuting babae talaga ni Doña Carmen, ang bulong ng isang matandang deboto sa kanyang katabi. Tunay na huwaran ng pamilyang ito. Si Carlos naman ay lumapit sa wheelchair ni Andrea, hinawakan ang kanyang balikat, at sa harap ng lahat ay hinalikan siya ng marahan sa noo. Mahal kita, Andrea. Magpakatatag ka para sa amin. Ang sabi nito sa isang boses na sapat na malakas upang marinig ng mga nasa malapit, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang pakialam. Pakiramdam ni Andrea ay gusto niyang isuka ang lahat ng kanyang kinain. Ang bawat salita ni Carlos at ng kanyang biyenan ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga nakangiting mukha ng mga taong walang kamalay-malay sa dilim na itinatago ng pamilyang ito. Sa isang sulok, nakita niya si Lorna na tumango ng bahagya at sa likod ng malalaking kurtina, nahagip ng kanyang paningin ang anino ni attorney. Ben na nakahanda na sa control booth ng sound system. Napakapit ng mahigpit si Andrea sa hawakan ng kanyang wheelchair. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila ba isang tambol na naghahanda para sa giyera. Inisip niya ang lahat ng gabing umiyak siya sa dilim, ang lahat ng pasang natanggap niya, at ang takot sa mga mata ni Mayumi. Ang bawat sandali ng kanyang pagtitiis ay nagtipon-tipon sa kanyang palad, habang dahan-dahan niyang kinakapa ang maliit na transmitter na nakatago sa kanyang baywang. At ngayon, pagpapatuloy ni Carlos habang itinataas ang kanyang baso ng champagne, nais kong ialay ang toast na ito para sa aking ina at para sa bago nating proyekto na magbibigay ng mas maraming trabaho at tulong sa ating komunidad. Para sa kinabukasan, lahat ng mga panauhin ay nagtaas ng kanilang mga baso, handang uminom para sa isang kasinungalingan. Ngunit bago pa man madampi ang mga labi nila sa baso, tumingin si Andrea ng diretso kay Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Pinindot niya ang maliit na button
Sa transmitter, isang matinis at nakakabinging tunog ng pag-ugong ang biglang kumawala mula sa lahat ng malalaking speaker sa bulwagan, dahilan upang mapatakip ng tenga ang mga panauhin. Ang musika ay biglang naputol at sa halip na kanta, isang pamilyar na boses ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang boses na hindi galing sa entablado, kundi mula sa isang lihim na nakaraan na kanina pa naghihintay na mabunyag. Ang matinis na ugong mula sa mga speaker ay biglang napalitan ng isang boses na tila nanggaling sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Hindi ito ang malambing na tinig ni Doña Carmen na kanina lang ay nagmamalaki sa entablado. Ito ay ang boses ng isang babaeng puno ng puot, nanggagaling sa isang lihim na pagtatala noong gabing mabasag ang binti ni Andrea. Tumigil ka sa pag-iyak. Sabihin mo sa doktor mamaya, nadulas ka dahil sa katangahan mo. Huwag na huwag mong ipapahiya ang anak ko. Ang bawat salitang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa bawat panauhin. Ang mga baso ng champagne na kanina lang ay itinaas para sa isang toast ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang mga bulungan ng paghanga ay napalitan ng isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Lahat ng mata ay nakapako sa entablado, kung saan ang mukha ni Doña Carmen ay biglang naging kasing putla ng isang bangkay. Hindi pa natatapos ang pagpapahiya. Sumunod na narinig ang boses ni Carlos na puno ng kayabangan at kawalang puso. Kasalanan mo yon, Andrea. Isang malaking abala ka lang sa akin, lalo na ngayong malapit na ang malaking deal ko sa kumpanya. Manahimik ka na lang kung ayaw mong masaktan, pati ang mga magulang mo. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga leader ng simbahan at mga kagalang-galang na negosyante ay nagsimulang magtinginan sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at pagkagulat. Ang imahe ng isang huwarang pamilya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo, na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Nagkagulo si Carlos. Mabilis siyang tumakbo patungo sa sound system, pilit na hinahatak ang mga kable sa pagnanais na patigilin ang boses na sumisira sa kanyang buhay. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng mga ito, humarang si Attorney Ben kasama ang dalawang unipormadong pulis. Ang tunog ng mga mabibigat na hakbang ng mga awtoridad sa ibabaw ng makinis na sahig ay tila hatol ng kamatayan para sa mag-inang mapangapi. Sa gitna ng kaguluhan, nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Si Andrea, na kanina lang ay nakaupo ng mahinhin sa kanyang wheelchair, ay dahan-dahang tumayo. Gamit ang kanyang isang paa at ang matibay na hawak sa kanyang mga saklay, iniangat niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng mga spotlight. Hindi ako nadulas, Carlos. Ang malakas at malinaw na tinig ni Andrea na sapat na upang marinig ng lahat sa kabila ng ingay. Itinulak mo ako, at ang perang ipinagmamalaki niyo sa pundasyong ito, iyan ay galing sa pawis at luha ng mga taong niloko niyo, kabilang ang pamilya ko. Dahil sa matinding kahihiyan at pagkakasabog ng kanyang mundo, nawala ang lahat ng katinuan ni Doña Carmen. Ang kanyang maskara ng kabanalan ay tuluyan ng nalaglag. Dinampot niya ang isang matalim na kutsilyo mula sa lamesa ng mga prutas at, sa isang bulag na galit, ay sumugod patungo sa direksyon ni Andrea at ng kanyang ama na nasa gilid. Walang hiya kayo. Sinira niyo ang lahat. Ang hiyaw ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasugatan at wala ng takas. Mabilis na humarang ang isa sa mga pulis bago pa man madampi ng talim ng kutsilyo ang balat ni Andrea. Sa isang malakas na pagpihit ng braso, binitawan ni Doña Carmen ang sandata na lumikha ng isang matunog na pagbagsak sa makinis na sahig na gawa sa marmol. Ang matanda, na kanina lamang ay tila reyna ng bulwagan, ay napasubsob sa kanyang mga tuhod habang ang kanyang gintong terno ay nag-usot at nadumihan. Ang kanyang buhok na maayos na nakaayos ay humulas
na nagmumpura sa kanyang mukha na parang isang baliw na nawalan ng bait. Bitawan niyo ako, mga walang utang na loob. Lahat kayo pinakain ko. Ang nagngangalit na hiyaw ni Doña Carmen, ngunit ang bawat salita niya ay tila talsik na lamang ng laway sa gitna ng dambuhalang kahihiyang bumabalot sa kanya. Ang tunog ng bakal na posas na kumapit sa kanyang mga payat na braso ay tila naging huling hantungan ng kanyang kapangyarihan. Sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigang kagalang-galang, sa harap ng kura paroko na kanina lamang ay pinupuri ang kanyang kabanalan, si Doña Carmen ay hinila palabas ng mansyon, isang kriminal na hubad na sa kanyang mapagpanggap na dangal. Ang hiya o matinding kahihiyang kanyang kinatakutan ay tuluyan ng lumamon sa kanyang buong pagkatao. Samantala, si Carlos ay nakatayo sa isang sulok, nakaposas din at pinalilibutan ng mga awtoridad. Ang kanyang barong Tagalog ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kahit kanino. Nang lumapit si Bianca upang kuhanin ang kanyang bag at mabilis na tumalikod upang iwanan siya, doon lamang napagtanto ni Carlos na wala na siyang kakampi. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay natunaw na parang kandila. Sa gitna ng nagngangalit na apoy, lumapit ang tatay ni Andrea kay Carlos. Ang matanda ay tila tumangkad sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan niyang kinuha ang singsing na pangkasal mula sa nanginginig na kamay ni Andrea at buong lakas na inihagis ito sa paanan ni Carlos. Bayad na ang utang na loob namin sa inyo, Carlos. Higit pa sa sapat ang ibinayad ng anak ko sa pamamagitan ng kanyang mga luha at dugo. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan namin kahit kailan. Nagsimulang umalis ang mga panauhin. Ang kanilang mga bulungan ay puno ng pangungutya at pandidiri sa pamilyang dati nilang hinahangaan. Ang mansyong dati ay puno ng liwanag at musika ay biglang naging malamig at uyam. Ang bawat dekorasyon at bulaklak ay tila mga saksi sa isang krimen na matagal nang itinatago sa loob ng mga pader na ito. Inalalaya ni Attorney Ben si Andrea Paupo muli sa kanyang wheelchair. Pagkatapos ay lumapit si Lorna, bitbit ang isang itim na bag na naglalaman ng lahat ng mahahalagang dokumento na magpapatunay sa mga ilegal na gawain ng mag-ina. Tapos na, Ma'am Andrea, wala na silang magagawa. Habang isinasakay si Andrea sa loob ng ambulansya upang muling suriin ang kanyang binti, tumingala siya sa langit. Sa labas ng mansyon, nagsimulang pumatak ang isang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa bubong ng sasakyan ay tila isang kanta ng paglilinis. Binubura ang bawat dumi at amoy ng kasinungalingan na namalagi sa kanyang balat. Sa loob ng maraming taon, wala siyang naramdamang galit. Tanging isang napakabigat na paghinga ng ginhawa. Sa wakas, ang hangin na kanyang nilalanghap ay hindi na amoy lason. Lumipas ang 6 na buwan mula nang gumuho ang tila kastilyong buhangin ng pamilya ni Carlos. Sa loob ng malamig na silid ng hukuman, ang bawat hininga ni Andrea ay puno ng kapayapaan habang hinihintay ang pinal na hatol. Wala na ang wheelchair, wala na rin ang mabigat na sementong bumabalot sa kanyang binti. Nakatayo siya ng tuwid, suot ang isang simpleng puting bestida na tila sumasalamin sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Bagamat may bahagyang pilay pa rin sa kanyang paglakad, ang bawat hakbang niya ay may kasamang dangal na hindi na muling mababali ng sinuman. Nakatitig si Andrea sa mag-inang nakaupo sa tapat ng lamesa ng nasasakdal. Si Doña Carmen ay hindi na ang makapangyarihang reyna na nakaginto. Suot nito ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo, ang buhok ay maputi na, at ang balat ay tila lantang dahon sa ilalim ng ilaw. Wala na ang mapang alipusta nitong tingin, tanging ang takot at kawalan ng pag-asa ang mababakas sa kanyang mga mata. Si Carlos naman ay nakayuko, hindi makatingin sa kanyang asawa. Ang dating makinis nitong muka ay puno na ng mga guhit ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Ang tunog ng kahoy na tumama sa lamesa ng hukom ay tila isang pinal na tuldok sa mahabang kabanata ng pagdurusa ni Andrea. Napatunayan silang nagkasala sa paglabag
sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act at sa malawakang panloloko sa pananalapi. Maraming taon sa loob ng rehas ang magsisilbing kabayaran sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Andrea at sa bawat pasang iniwan nila sa kanyang katawan. Walang hininging malaking halaga ng pera si Andrea bilang danyos. Kinuha lamang niya ang nararapat para sa kinabukasan ni Mayumi at ang kalayaang matagal na ipinagkait sa kanya. Paglabas ng korte, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw. Hindi na amoy gamot o amoy laso ng hangin. Ngayon ay amoy kalayaan na ito. Nagdesisyon si Andrea na iwan ang ingay ng lungsod at bumalik sa kanilang probinsya. Sa piling ng kanyang mga magulang, sa gitna ng malawak na palayan at sa ilalim ng mga puno ng mangga, nagtayo siya ng isang munting tiyak na hanapbuhay, isang munting tiyangge at panaderya na mabilis na kinagiliwan ng mga kapitbahay. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa amoy ng bagong luto na tinapay at sa tawanan ng kanyang pamilya. Ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang paghilom ay ang pagbabago kay Mayumi, ang bata na dati ay laging nakatago sa sulok at takot sa sariling anino, ay isa na ngayong masayahing anghel na tumatakbo sa gitna ng luntiang bukid. Wala na ang mga bangungot sa gabi, napalitan na ito ng mga kwentong puno ng pangarap. Isang hapon, habang nakaupo si Andrea sa tapat ng kanilang bahay, lumapit si Mayumi at inabutan siya ng isang sariwang dilaw na bulaklak. "Mama, ganda po nito. Parang kayo," ang sabi ng bata, kasabay ng isang napakatamis na ngiti na nagpatulo ng luha ng kagalakan sa mga mata ni Andrea. Niyakap niya ang anak ng mahigpit, naramdaman ang tibok ng puso nito na punong-puno ng pag-asa. Isang hapon, habang nag-aayos si Andrea ng kanyang mga paninda, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Bumaba si Attorney Ben, bitbit ang isang bungkos ng mga bulaklak at ang kanyang pamilyar na ngiti. Hindi ito pagbisita para sa kaso, kundi isang pagdalaw para sa isang kaibigang matagal nang hinahangaan ng katatagan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Andrea ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang pintig na hindi nagaling sa takot, kundi sa isang munting posibilidad ng pag-ibig na muling namumukadkad mula sa tuyong lupa. Inabot ni Ben ang mabigat na tray ng tinapay mula sa mga kamay ni Andrea upang tulungan ito. At sa simpleng pagdampi ng kanilang mga daliri, tila ba may isang bagong pangako ang isinulat ng tadhana. 2 taon na ang lumipas mula ng huling beses na narinig ni Andrea ang tunog ng mga rehas na sumasara. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang mahinahon at paulit-ulit na paghalik ng mga alon sa pampang ng dagat sa kanilang probinsya. Ang hanging humahaplos sa kanyang muka ay hindi na amoy lason o amoy takot. Ito ay sariwa, malaya, at punong-puno ng amoy ng alat at pag-asa. Nakatayo siya sa buhanginan, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagpapakulay ng ginto at rosa sa buong kalangitan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang pirasong papel, isang liham na dumating mula sa piitan kung saan naroon si Carlos. Sa loob ng 2 taon, ito ang unang pagkakataon na binasa niya ang mga salita ng pagsisisi mula sa lalaking sumira sa kanyang tiwala. Humihingi ito ng tawad, nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon na makita ang kanilang anak. Dahan-dahang tinupi ni Andrea ang papel. Wala na siyang nararamdamang galit na nagpapakulo sa kanyang dugo. Tanging isang malalim na awa na lamang. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang papayagan niya itong muling pumasok sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay ang pagpili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa tanikala ng puot. Hinayaan niya ang hangin na tangay ng liham mula sa kanyang palad hanggang sa malunod ito sa madilim na tubig ng dagat. Naramdaman ni Andrea ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang daliri. Si Mayumi, na ngayon ay isang masigla at malusog na bata, ay tumingala sa kanya
na may mga matang nagniningning sa tuwa. "Mama, tignan niyo po ang nakita kong kabibe." Ang masayang tawag ng anak habang ipinapakita ang isang makulay na shell. Sa likod nito ay naglalakad si Ben. Dala-dala ang kanilang mga gamit para sa munting picnic sa tabing dagat. Ang bawat hakbang ni Ben ay may kasamang pag-iingat at respeto. Isang tahimik na pangako na hindi na kailanman muling masasaktan si Andrea. Sa piling ng dalawang taong ito, natutunan ni Andrea kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang lugar kung saan ikaw ay pinoprotektahan, hindi dinudurog. Sa bawat tibok ng kanyang puso, naaalala ni Andrea ang aral na ibinigay sa kanya ng tadhana. Ang tunay na pagsasakripisyo ng isang ina ay hindi ang pananatili sa loob ng isang madilim at mapanakit na pagsasama para lamang sa kapakanan ng isang buong pamilya. Ang tunay na kabayanihan ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na basagin ang siklo ng karahasan upang iligtas ang sarili at ang kinabukasan ng kanyang anak. Natutunan niyang ang pag-ibig na walang respeto ay isang ilusyon at ang utang na loob ay hindi dapat maging rason upang manatiling alipin ng kalupitan. Ngayon, habang naglalakad sila palayo sa dalampasigan, ang bawat hakbang ni Andrea ay hindi na nanginginig. Ang kanyang pilay ay naroon pa rin, isang permanenteng marka ng kanyang pakikipaglaban. Ngunit ito ay nagsisilbi na lamang na paalala ng kanyang tagumpay. Ang kanyang kaluluwa ay ganap na ring magaling. Muling nabuo mula sa mga piraso ng kanyang pagkabasag. Sa wakas, nahanap na ni Andrea ang kanyang kapayapaan. Isang kapayapaang hindi na kailanman muling mananakaw ng sinuman. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa isang biktima, kundi tungkol sa isang babaeng muling isinilang mula sa apoy ng sarili niyang pagdurusa.